Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Medyo inaantok-antok pa nga po ako pagkagising ko kaninang umaga. Hindi na nga po ako ginising ni Mama dahil nagising pola pa ako. Monday po kasi ngayon, kaya maaga po dapat tayo. Siomai po pala yung almusal namin mga kalabs. Namalengke po kasi sila Mama at Papa kahapon at pati nga din po pang almusal namin ay binili na nga din po nila. Para hindi na nga daw po isip-isipin ni Mama yung almusal namin sa umaga. Pork flavor po pala itong siomai na nabili ni Mama. Masarap nga din po yung pork flavor. At syempre, may sausawan din po kaming toyo mansi. Naglagay nga lang po ako ng toyo mansi dito po sa kanin ko. Para po may lasa naman yung kanin kahit papaano. Si Mama po pala yung nasa likod ko. Nagpa-plancha po kasi siya ng uniform nila Papa at saka po ni Kuya. At pagkatapos po palang naligo ni Papa, mga kalabs, ay kumain na nga din po siya. May pasok din po kasi si Papa kaninang umaga. Si Mama na naman nga po mag-isa ang maiiwan mag-isa po dito sa bahay. Pero napakadami nga daw pong gagawin ni Mama sa ngayong araw ng Lunes. Maglalaba daw po kasi si Mama mga kalabs. Tapos maglilinis at maghuhugas na rin po ng mga pinagkainan namin. At pagkatapos ko na nga pong naligo ay nagbihis na nga din po ako. Medyo nagmamadali nga po ako mga kalabs dahil aalis na po si Tito sasabay po ako sa kanya. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay hindi po dyan nasuklayan ng mabuti yung buhok ko. Pero hindi naman din po siguro halata. At pagkalabas ko nga po ay aalis na nga din po si Papa dahil papasok na nga din po siya sa trabaho. Sa kanya nga daw po ako sana sasabay pero sabi po ni Mama ay kay Tito na lang daw po. Baka daw po kasi ay malate si Papa. Tapos kaninang hapon ay pumunta nga po si Lola dito para po magtinda ng saging. Gusto ko nga din po yung ganitong saging mga kalabs. Kaya sabi ko kay Mama ay bili nga po ako. Worth 20 pesos po pala yung bibilhin namin dahil piso nga lang po ang isa dito. 20 pesos nga din kay nanay at 10 pesos naman kay nanang. Pero binigay ko na nga lang po kay nanang. Pumipili nga din po ako ng maganda mga kalabs. Kaya lang ay parang pare-parehas lang din po. Ngayon nga lang po ulit nakapagtinda si Lola pero saging nga lang po ang naibenta niya. Matagal na nga po siyang hindi nagbebenta ng gulay dahil wala na nga daw po siyang kagulay-gulay. Yung ibang gulay pa nga daw po niya ay kinakain lang ng mga hayop. Sayang nga lang po mga kalabs, kawawa naman po si Lola. Humingi nga lang po si Nanang sa akin ng isa dahil kakainin na daw po niya. Ako naman po ay nagbalat na po ako ng isa dahil gusto ko na nga din po itong matikman. Datu po pala yung tawag dito sa saging pero medyo maasim nga lang po mga kalabs. At pwedeng-pwede nga din po itong ikanin. Kaya nga po nagpabili ako kay Mama dahil gusto ko nga din po itong iulam mga kalabs. Nako, at natutunan ko nga lang po yun kay Mama. At mukhang natutuwa na nga po si Lola dahil bumili po kami ng paninda niya. Pagpasok ko po pala sa bahay, sabi ko po kay Mama ay magluluto po ako ng itlog dahil nagugutom po ako. Isang piraso lang po pala itong lulutuin ko mga kalabs dahil tapos naman na pong kumain si Kuya. Ganitong luto na lang po pala yung ginawa ko sa itlog. Ewan ko mga kalabs, pero nagugutom po ako at parang gusto ko po magkanin. Nasanay na nga lang po kaming dalawa ni Kuya na kapag po umuwi kami ng hapon ay nagkakanin po kami.
Kaya ang ginagawa po ni Mama kapag nagsasaing po siya ng tanghali ay sinosobrahan niya na nga po. Dahil alam niya po kasi nakakain po kaming dalawa ni Kuya sa hapon. At dahil wala nga po kaming ketchup mga kalabs, ay Mang Tomas na nga lang po yung ginamit ko dito. Pero sabi ko po kay Mama ay parang mas gusto ko po talaga yung ketchup. Kaso nga lang mga kalabs ay wala naman po. Kaya no choice na po ako kundi Mang Tomas po ang gagamitin ko. Masarap rin naman daw po ito, sabi ni Mama. O tara mga kalabs, merienda po tayo. At pagkatapos ko po palang kumain ay tinulungan ko na nga po si Mama sa pag-aakas ng mga sinampay niya. Eto po pala yung mga nilabhan ni Mama kaninang umaga. At bukas naman daw po mga kalabs ay mga damit naman daw po ni Nanay at pati na rin po yung mga damit ng mga pinsan ko ang lalabahan niya. Hindi naman po kasi magawa ni Nanay at kawawa naman po siya dahil may baby pa po siyang binabantayan. Kaya si Mama na nga lang daw pong maglalaba. Nilabhan na rin po pala ni Mama yung dalawang pares ng sapatos ko. Hindi ko na po kasi ito nagawa mga kalabs. Kaysa daw po kasi ipahintay pa daw po ito ni Mama sa akin, ay siya na nga lang daw po ang gumawa. Dahil sayang lang naman daw po yung mga pinagbanlawan ni Mama ng damit.